Si Lauro Alcala na mas nakilala bilang Larry Alcala sa comics ay kasama sa unang batch ng mga Pilipino comics cartoonist noong dekada 40. Isinilang siya noong August 18, 1926 sa Daraga, Albay. Napagkalooban si Larry Alcala ng scholarship ng Manila Times publisher na si Don Ramon, kung saan nagtapos siya ng Bachelors of Fine Arts in Painting sa University of the Philippines noong 1950. Sa universidad din na ito siya nagturo bilang professor noong 1951. Nagsimula ang cartooning career ni Larry Alcala noong 1946, kung saan kinata at iginuhit niya ang kanyang cartoon karakter na si Islaw Palitaw na nalathala sa mga pahina ng Liwayway Magazine. Noong 1946, isa si Larry Alcala sa kalipunan ng mga comics cartoonist na nakomisyon ding gumawa sa Halakhak Comics na inilathala ni Attorney Jaime Lucas ng Universal Bookstore at sa ilalim ng pamamatnugot ni Isaac Tolentino. Dito kinata at iginuhit ni Larry Alcala ang kanyang kauna-unahang cartoon superhero karakter na si Siopaw Man. When Larry Alcala joined Ace Publication noong 1947, dito naman niya kinata at iginuhit ang unang magkatandem na cartoon karakter na sina Calabog and Bosio. Nalathala ito sa Filipino Comics. Sa Calabog and Bosio series din niyang ito na ipinakilala ang iba pang known cartoon characters na sina Dr. Kagaw, Professor Dokling, All Maid Riba, Trece Medya, Frank Bok, Lolo Bosyong at iba pa. He also introduced in this Calabog series hundreds of different cartoon characters na lumabas o lumalabas sa bawat serye. Noong 1951, isa pang tandem cartoon character ang kanyang ipinakilala, sina Kontrabida at Lagapak na nalathala sa Hiwaga Comics. Ganun man, pinalitan niya ito ng isang mas pumatok na cartoon character na tinawag niyang Tipin, Your Favorite Teenager, na nalathala rin sa Hiwaga Comics. Dahil nag-click ito sa comics readers, isinalin ito sa pelikula ng People's Picture na ginampanan ni Lani Uteysa. Naging contributor din si Larry Alcala sa Crap Publication at dito niya kinatha at iginuhit ang kanyang no-dialogue cartoon character na si Lover Boy na unang nalathala sa Amado Lovers Comics na naging Lover Boy nang ilipat ito sa Redondo Comics. Sa Crap din ibinalik ni Larry Alcala ang kanyang superhero cartoon character na si Siopaw Man noong 1963 na nalathala sa Alcala Comics. Ang iba pang cartoon character at cartoon strip na ginawa ni Larry Alcala sa Crap ay ang Dr. Sabak and his Monster na sa Redondo Comics lumabas. Sa Graphic Arts Service ay nagpakilala rin si Larry Alcala ng kinatha niyang cartoon character at cartoon strip. Sa Aliwan Comics niya ginawa ang politiko niyang cartoon character na si Congressman Kalog. Sa Pinoy Classic naman niya ipinakilala si Professor H.D. Singh, PhD, at ang si Mr. Ayusna, PhD, na ang ibig sabihin ay Problema at Hatol Department. Sa Holiday Comics ng Gasi, nalathala ang kanyang mga cartoon strip na Sagatok Incorporated na sinundan ng Barrio Pogspak. Sa Pinoy Comics ay nalathala naman ang Kalambogesyon. Ang kanyang strip na Project 13 ay sa Pioneer Comics naman nalimbag. From Ace Publication to Atlas Publication, tumawid ang Calabog and Bosio series ni Larry Alcala, kaya masasabing isa ito sa pinakamahabang cartoon strip na ginawa niya sa comics. Sa Tagalog Classic ng Atlas naman niya ipinakilala ang isa pang popular cartoon karakter na kinatha niya at iginuhit, ang Asyong Aksaya, na isinalin sa pelikula at ginampanan ni Chiquito, na i-feature din ito sa comic section ng Daily Express newspaper. Ang iba pang cartoon strip na ginawa niya sa Atlas ay ang Sneaker Teens at Department of Corn na lumabas sa TSS Comics. Ang kanyang Small But Terribles ay sa Darna Comics naman nalimbag. Sa Mod Magazine ay naging contribution ni Larry Alcala ang cartoon strip na Mod Cups. Noong 1978, naging kaaliwan ng mga batang comics reader ng Filipino Funny Comics ng Islas Pilipinas Publication ang kinatha at iginuhit ni Larry Alcala na cartoon character na sina Bim Bam Boom.
Noong 1960, ipinakilala ni Larry Alcala ang isa niyang cartoon karakter na si Mang Ambo. Dahil sa weekly graphic ito, nalathala English ang dialogue na ginagamit niya dito. Nalipat ito sa Weekly Nation noong 1965 at sa Manila Standard noong 1993. Ang cartoon strip niyang This Business of Living ay sa weekly graphic din nalathala, pero inilipat niya ito sa Weekly Nation noong 1965. Ang Siopauman ni Larry Alcala ay inilipat niya sa comic section ng newspaper na Daily Express noong 1972 at muling nalipat ito sa comic section ng Philippine Star. Ang isa pang matandang cartoon karakter ni Larry Alcala na si Lolo Brihido ay sa Pambata magazine ng CFA naman niya ginawa at pinamagatang Mga Salawikain ni Lolo Brihido. Sa Life Today ay na-feature ang mga cartoon strip ni Larry Alcala na Lap and Live noong 1981 at ang kanyang Slice of Life ay sa Weekend niya ginawa noong 1980s. Then nalipat ito sa Sunday Tribune noong 1986 at sa Sunday Times noong 1987. Ang pinakahuling pinaglipatan dito ni Larry Alcala ay sa Philippine Star noong 1995 hanggang 2002. May mga cartoon strip ding na-feature si Larry Alcala sa mga newspaper abroad gaya ng International Cartoons na sa Athens, Greece lumabas noong 1980. Ang kanyang Salon of Cartoons ay sa Montreal, Canada naman mababasa. Ang kanyang cartoon feature ay sa Asia Magazine nalimbag noong 1963. Kung susumahin, nakagawa si Larry Alcala ng mahigit na 500 cartoon characters kung saan 6 dito ang naisalin sa pelikula. Kasama na ang 20 comic strip at 2 murals. Nakagawa rin siya ng 15,000 published pages sa kanyang 56 years of professional cartooning career. Narito ang ilan sa mga known cartoon characters na kinata at iginuhit ni Larry Alcala. Kung ang pag-uusapan naman ay ang mga comics organization, nakasapi si Larry Alcala. Naging Vice President siya ng Society of Philippine Illustrator and Cartoonists, SPIC, noong 1962 hanggang 1963. Naging President siya ng Samahang Kartunista ng Pilipinas, SKP, mula 1979 hanggang 1989. Kasapi rin siya sa Samahan ng mga Manunulat, Artist at Patnugot at mga manggagawa sa comics. SPIC NPC Annual Art Awards ang ilan sa mga awards na tinanggap ni Larry Alcala bilang isang kartunista ay ang mga sumusunod. Pinagkalooban siya ng Lifetime Achievement Award sa 1984 Comopeb Gabi ng Parangal sa Comics, kasama ang iba pang kilalang comics personalities, at ng The Archdiocese Manila Catholic Awards. Noong 1997, the Philippine Board of Books for Young People o PBBY granted him the title Dean of Filipino Cartoonists, an achievement award for his lifetime dedication to the art of capturing humor in the character and everyday life in the Philippines. Yumao si Larry Alcala at the age of 75 noong June 24, 2002. Binigyan din siya ng kaukulang state funeral at inilibing sa libingan ng mga bayani. Noong 2018, he was posthumously conferred the National Artist for Visual Arts title and the Grand Collar of the Order of National Artists. Siya si Lauro Zay Alcala na mas nakilala bilang Larry Alcala, isang dibuhista, kartunistang Pinoy at ang mga kinata at iginuhit niyang obra sa comics at pahayagan. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.